Values Education 8, Quarter 3, Learning Competency 6C, na ilalapat ang mga paraan ng pangangalaga sa mga hayop katuwang ang kapwa. Bago natin simulan ang ating gawain, pag-usapan muna natin kung bakit mahalaga ang pangangalaga sa mga hayop. May tatlong pangunahing dahilan. Una ay ang pananampalataya. Bilang mga nilikhang may buhay, responsibilidad natin bilang tao na pangalagaan sila. Ipinapakita natin sa ganitong paraan ang ating paggalang at malasakit sa lahat ng buhay na nilikha ng Diyos. Pangalawa, kalusugan. Ang pangangalaga sa hayop ay may kabutihang dulot sa atin. Nakatutulong ito sa ating pisikal at emosyonal na kalusugan. Halimbawa, ang mga alaga ay nagbibigay ng aliw, nagbabawas ng stress, at nakakatulong sa paglinang ng ating pakikipagkapwa. Pangatlo ay pananagutan. Ang pagiging mabuting katiwala ay nangangahulugan ng pagiging responsable sa kapaligiran at sa mga nilalang na umaasa sa atin. Kapag natututo tayong mag-alaga ng hayop, natututo rin tayong maging maingat at mapagmalasakit sa lahat ng buhay. Sa tatlong ito, makikita natin na ang pangangalaga sa hayop ay hindi lamang tungkol sa kanila, kundi pati na rin sa ating sarili at sa kapwa. Ang pangangalaga sa mga hayop ay higit pa sa simpleng pag-aalaga. Ipinapakita natin dito ang paggalang sa lahat ng buhay na nilikha ng Diyos. Sa pananaw ng Kristyanismo, responsibilidad natin bilang mga katiwala ng Diyos ang pangalagaan ang mga nilikha niya. Ganito rin ang pananaw ng ibang relihiyon. Sa Islam, ang masamang pagtrato sa hayop ay isang kasalanan. Sa Taoism, mahalaga ang pagpapanatili ng natural na daloy ng buhay. Ibig sabihin, kapag inaalagaan natin ang hayop, tinutupad natin ang ating tungkulin at pinapahalagahan ang buhay bilang biyaya ng Diyos. Bukod sa pananampalataya, may mga pisikal at psikolohikal na benepisyo rin ang pangangalaga sa hayop. Kapag may alaga tayo, natututo tayong maging responsable tulad ng pagbibigay ng pagkain, paglilinis, at pagpapalakad sa aso o pag-aalaga sa pusa. Nakakatulong ito sa ating kalusugan sapagkat nakakapag-exercise tayo at natututo tayo ng disiplina. Sa emosyon naman, nakakapagbigay ng ginhawa at aliw ang mga hayop. Halimbawa, natutulungan tayo ng mga alaga sa pagbabawas ng stress o pagkabagot. Bukod dito, sa pakikisalamuha sa hayop, nauhubog din ang ating kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang pangangalaga sa mga hayop ay hindi lamang para sa sarili nating benepisyo. Sa pamamagitan nito, nauhubog ang ating pagiging responsable at mapagmalasakit. Kapag natututo tayong pangalagaan ng hayop, natututo rin tayong makiisa sa kapwa at sa komunidad. Halimbawa, ang pakikipag-ugnayan sa mga proyekto na pangalagaan ng hayop tulad ng pagtulong sa mga pusa sa lansangan o pag-alalay sa mga wildlife center. Nakakatulong ito sa ating komunidad at nagpapakita rin ito ng malasakit hindi lamang sa hayop, kundi pati sa tao. Sa ganitong paraan, mas nagiging mabuting kasapi tayo ng lipunan. Para sa ating performance task, bumuo ng pangkat na may 5 hanggang 7 kasapi. Talakayin at sagutin ang tanong, paano mo maisasagawa ang pangangalaga sa mga hayop katuwang ang kapwa upang malinang ang pagiging mapagmalasakit? Ipakita ang sagot sa malikhaing paraan. Pumili lamang ng isa sa mga sumusunod: tula, roleplay, poster, puppet show, o vlog. Tula. Sumulat ng isang maikling tula na nagpapakita ng mga tamang paraan ng pangangalaga sa mga hayop katuwang ang kapwa at kung paano nito nililinang ang pagiging mapagmalasakit. Dula. Gumawa ng isang maikling dula na nagpapakita ng isang sitwasyon kung saan ang mga tao ay nagtutulungan upang pangalagaan ang mga hayop sa bahay o sa komunidad. Poster. Gumawa ng isang poster na nagtataguyod ng pangangalaga sa mga hayop katuwang ang kapwa at nagpapakita ng pagiging responsable at mapagmalasakit. Puppet show. Maghanda ng isang maikling puppet show na nagpapakita ng tamang paraan ng pag-aalaga at pagprotekta sa mga hayop sa tulong ng kapwa. At vlog. Gumawa ng isang maikling vlog na nagpapakita o nagpapaliwanag kung paano ninyo maisasabuhay ang pangangalaga sa mga hayop katuwang ang kapwa. Bago kayo magsimula, narito ang rubric na gagamitin upang markahan ang inyong gawain.
May apat na pamantayan at bawat isa ay may 5 puntos. Una, titingnan kung malinaw at tama ang mensahe ninyo tungkol sa pangangalaga sa mga hayop. Ikalawa, kung naipapakita ang tunay na malasakit at paggalang sa buhay ng mga hayop. Ikatlo, kung makikita ang pagtutulungan ng bawat kasapi ng grupo. At panghuli, kung paano ninyo malikhain at malinaw na naipresenta ang inyong idea. Hindi lang galing ang hinahanap dito. Ang mahalaga ay may puso at malasakit ang inyong gawa. Para sa pagninilay, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang isang natutuhan mo tungkol sa pangangalaga sa mga hayop? Pangalawa, paano mo ito may sasabuhay katuwang ang kapwa? At pangatlo, bakit mahalagang maging mapagmalasakit sa lahat ng nilikhang may buhay? At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa linggong ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!